Mga kabombo, mga ka-Star Nation, makakausap naman natin ang pinuno ng Energy Regulatory Commission. May kinalaman ho ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. May mga area ho dyan sa Visayas na nakakapagtala pa rin ho ng yellow alert pagka minsan at ibig sabihin manipis yung reserbang supply ng kuryente. So titignan ho natin yung mga concern na yan kaugnay ng ating panayam mamaya doon sa mismong pinuno ng Energy Regulatory Commission. And of course, yung mga kaakibat ho na usapin na naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para naman ho sa kapakinabangan ng higit sa nakakaraming mga Pilipino. At, nasa linya na po ng ating komunikasyon via Zoom ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome po sa Bombo Radio Philippines. Kayo po ay napapanood at napapakinggan ng amin po mga taga-subaybay all over the country and all over the world. Good morning. Good morning po, Bombo Dennis at Bombo Jaria at sa lahat ng mga nakikinig. Opo, at tayo po'y napapanood na rin, Chairman, ano ho? At kayo ho ay nais naming matanong hinggil dito sa mga bagay-bagay. Matapos ho kasing sabihin ni Pangulong Marcos na dapat daw alisin yung systems law sa bayarin ng mga consumer. Ano po ang inaasahan nating magiging epekto nito sa consumers? At syempre, of course, dun sa mga electric utilities na siya hong nagpapataw nito at naniningil sa mga consumers. Kung talagang matatanggal yung system loss charge na yan at mapatutupad ang kautusan ng Pangulo, ay makikita natin ang pagbawas sa singil sa kuryente. Pero kakailanganin pa rin na matukoy kung paano natin ma-absorb yung gastos na yan dahil yung system loss charge kahit mawala yan sa ating bill, hindi naman mawawala yung cost na kakibat nito. So maaaring ang mga utilities dahil hindi na nila mababawi ay talagang pipilitin nilang mapababa ang level ng kanilang system loss dahil kung sila ang mananagot dito ay kakailanganin talaga na mapababa para hindi naman sila masyado malaki ang itatapal para dyan. Kung ito naman ay madidesisyonan ng Kongreso na ipabawi or ipa-absorb na lang sa mga ibang stakeholders natin tulad ng generator, so ito ay kailangan masiguro naman natin na hindi ito mababalik din sa ating mga consumers bilang bahagi ng ilang components ng ating bill. So kailangan na mapag-aralan pa kung paano ito mai-implementa ng maayos na hindi rin naman maapektuhan ang operasyon ng ating mga utilities. Okay, may pangamba lamang po yung aming mga nakakausap hinggil ho dito. Baka raw ibahin lang yung pangalan pero nandyan pa rin sa sisingilin sa mga consumers. Dati kasi may mga nakatala doon ho sa resibo na binibigay doon sa mga consumers pero may mga pagkakataon na naiiba lang yung pangalan pero ang kahulugan daw kapareho pa rin at dagdag singil pa rin. So papaano ho natin matitiyak na ito ay agarang may papatupad lalo't ang Pangulo na mismo ang nagbanggit sa kanyang State of the Nation address, Chairman? Oo nga, ito ay sisiguruhin natin na hindi naman magmamanifest doon sa ibang mga components ng ating bill at hindi magkakaroon ng circumvention doon sa kautusan ng Pangulo. Pero kailangan natin isalang-alang yung kapakanan ng lahat ng stakeholders sa ating power industry dahil ito nga, yung gastos na ito, kailanganing i-address din at kung sino ang mananagot dito, yun ang hihintayin natin doon sa Kongreso sa kanilang pag-amyenda ng IPIRA. Mm. Ang akin po namang katandem dito si Bombo Jaira Hangayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Mr. Chairman. Yes. Chairman, sa kasalukuyan, ano na po yung status or energy situation ng ating bansa matapos muling sumiklab na naman itong hidwaan sa pagitan ng United States at Iran?
Yung pagdating naman sa singilan sa kuryente, nakikita pa rin natin yung medyo matataas na presyo, bunsod na rin doon sa matataas na presyo ng mga inputs sa generation na ini-import natin. At mayroon pa rin na pagnipis sa supply, kaya medyo matataas pa rin ang nakikita nating presyuhan sa merkado. Gayunpaman, na itong susunod na buwan, sana'y makita natin ang pagbaba ng demand at ito ay magkaroon naman ng epekto sa pagbaba ng singil. Pero ito ay nananatili na forecast lang or estimate, pero makikita natin yung actual na talagang pagka dating na nung actual na pag-generate ng kuryente at yung actual na demand na makikita natin. Pero sa inyong outlook, Chairman, kakayanin ba kayang maisakatuparan ang nuclear energy program bago matapos ang Marcos administration? Ano sa tingin niyo yung mga nakakahadlang para ito ay mangyari? I think umuusad naman yung mga pag-aaral, yung pag-identify ng sites, yung pagbalangkas ng kung ano ang mga kakailanganing mga patakaran, hindi lang doon sa pag-ooperate ng mga plantang nuklear, kundi pati lahat na ng aspeto. Kasama na dyan yung mga patakaran na maniniguro doon sa seguridad at yung safety naman ng pagkakaroon ng nuklear sa ating generation mix. Bobo Dennis? Okay, follow-up lamang po diyan, Mr. Chairman, ano, kailan ho natin uumpisahan yung mga kaukulang hakbang ukol ho dito sa usaping nuklear, sapagkat marami ang excited ano ho, na magkaroon na tayo ng sarili nating murang kuryente at hindi lamang kuryente, no? Pati na ho yung iba pang source of energy natin dito sa ating bansa. So, may pagtaya na ho ba kayo kahit inisyal na ah, impormasyon kung kailan ho ito makakausad man lang, Mr. Chairman? Hindi ko matukoy yung eksaktong timeline dahil ang Department of Energy ang talagang nangangasiwa tungkol dito. Kami naman ay nakikipag-ugnayan sa Department of Energy sa tuwing mayroong mga trainings or capacity building activities na isinasagawa nila para nang sa ganon yung aming mga kawani ay mabigyan din ng karampatang training para kung sakaling kakailanganin na namin kumilos at bumalangkas ng mga polisiya o regulasyon patungkol sa pagre-regulate ng mga plantang nuklear, ay nakahanda na kami at may sasagawa na namin ito. Panghuli na lamang po, baka may mga programa ang inyo pong ahensya na maaaring lahukan ng atin pong mga mamamayan na kung saan baka may makakatulong din ho na umagapay sa mga hakbang ng inyo pong departamento ay itawid natin yung impormasyon. Mr. Chairman? Oo, ngayon ay mayroon kaming binabalangkas na pag-amyenda doon sa aming net metering rules. Ang layo namin ay upang magbigyan daan yung mga third parties na makapagtayo din ng mga solar installation sa mga bubungan ng ibang kababayan natin, lalo yung mga kababayan natin na hindi naman nila ma-afford yung initial upfront na capital cost ng paglalagay ng solar panel sa kanilang bubungan. This way, matutulungan natin yung ating mga kababayan na talagang gusto na magkaroon ng solar ng sarili nilang generation source nang sa ganon ay mabawasan din yung kanilang dependence doon sa kinukuha nila mula sa kanilang utility. At definitely makakapagpababa ito sa kanilang gastusin sa kuryente. Ayun. With that, maraming salamat po, Mr. Chairman, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa atin po mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat din po sa pagkakataon nito. Magandang umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Chairperson at Chief Executive Officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan. At yan ay kaugnay doon sa mahalagang punto para sa pagpapatatag ng ating enerhiya sa ating bansa.